Amber's POV. This is unacceptable, Sebastian. We are going way too overboard. Hysterical na sabi ni Amber kay Sebastian. They were now back inside of their room. Dahil matapos ang anunsyo ni Grandma Imelda sa library, hindi na nakapagpigil pa si Fernan. Nagwala na ito at nagsisisigaw. Walang pakaalam sa kalagayan ni Lola Imelda. Ininsulto siya ni Fernan at tinawag ang kanyang mga pangalan. Ngunit pinanatili niya ang kanyang katahimikan. Ayaw niyang sabayan ang galit nito dahil alam niyang mas lalo lang lalaki ang gulo. Besides, kasama niya si Sebastian. He took a protective stance in front of her, just in case his father would charge at her. At pinapahalagahan niya yon. Alam niyang kapag kasama niyang lalaki, hindi siya masasaktan. Pagkatapos ng ilang minutong pagwawala ng daddy ni Sebastian, agad na nagtawag ng security si Ma'am Divina para pigilan ang asawa nito. Surprisingly, kalmado lang si Lola Imelda sa panahon ng panggugulo ng kanyang anak. Mukhang kabisado na talaga nitong ugali ng anak nito. Kahit papaano, ay nasuyapan niya kung gaano kalakas ang isang pinuno ang matandang babae. Composed yet full conviction, nang mapagtanto ni Fernan na wala ito mahihita sa ina nito, nagkusa na tong umalis ang library kasama si Ma'am Divina at ang ilan sa security ng mga ito. But not without warning her. Hindi pa tayo tapos estrangherong babae. Malapit ka na mawala sa harapan ko. Anito, bago tuluyan silang iniwan sa library. Susunod na sana sila ni Sebastian sa mga magulang nito, kaya lang pinigil sila ni Grandma Imelda. Iyon ay noong ibinigay sa kanya ng matandang babae ang The Ocean Dream. Isang kwintas na may pendant na asol na diamante na hindi niya maisip kung magkano ang halaga nito. Ilang beses niya yung tinanggihan, subalit ipinilit na matanda. In the end, napilitan siyang tanggapin yun. Because she can see the distress in the old woman's eyes. And now there she was, bored sequel sitting on their bed while staring at the Ocean Dream's box on her lap. Muli siyang nag-angat ng tingin kay Sebastian. Nakatitig sa kanya ang mapupungay nitong mga mata na para bang pinag-aaralan siya ng buo. May karapatan ng ama mo na magalit. Hindi ko lang sinira ang mga plano niya para sa'yo. Ngunit nakikialam na ako sa kung anong nararapat sa kanya. Hindi na to kaya ng konsensya ko, Sebastian. Anong sinasabi mo? Ni-reveal natin ang ating sarili sa kanila? Hindi ako papayag dyan, Amber. Besides, may kasunduan tayo. Kumurap siya at hinaplos sa marahan ang box ng kwintas na kung tatanggapin lang niya. Hindi na niya kailangan magtrabaho habang buhay, maging ng mga kapu-apuhan niya. Pero, alam niya sa kanyang puso na hindi niya ay mapapanatili. Hindi ito sinadya na maging kanya. Naayos ng problema sa Gold Hotel. Kasal na rin tayo. Pareho tayo nakinabang. At ayaw ko na nang higit pa sa napagkasunduan natin, Sebastian. Tumayo siya at naglakad palapit sa lalaki. Ibinabalik ko ito kay Lola Imelda. Susubukan kong kausapin siya sa desisyon niya. Aniya rito, bago nagsimulang humakbang patungo sa pinto. Subalit nakakailang hakbang pa lamang siya nang muling higitin ni Sebastian ang kanyang braso. Puno ng pag-alala ang mga mata nito. Hindi mo magugustuhan magalit ang lola ko, Amber. Ang mga salita at desisyon niya ay batas sa pamamahay na ito. At walang sino man ang maglalakas loob na sawayin siya. Then let me the first one. Aniya, bago ipiniksi ang kamay nito na nakahawak sa kanya at nagmamadaling lumabas ang silid. Pagkalabas niya ng kwarto, she ran towards Grandma Imelda's room. Nakatayo sa labas niyon ang ilang katulong. Subalit mabilis niyang nilampasan ang mga ito. Pumasok na lang siya sa loob ng kwarto na matandang babae. Bitbit ang itim na jewelry box sa kanyang mga kamay. Pagpasok sa loob, nakita niyang nakaupo lang ang matandang babae sa kama nito. Hawak-hawak siya ng 5 Britners at parang binuhat sa kama. Habol ang paghinga ni Lola Imelda at nagniningning to at tahimik na sakit. Subalit na makita siya nito,
Agad itong ngumiti na parang wala tong iniinda. And her heart cannot help. Bansak for the old woman was keeping her pain to herself. Lalo siyang nakonsensya. Amber, do you need anything? Anito, nang tuluyan to makahiga sa kama. Bubukan na sana niya ang bibig niya na maramdaman niya ang isang pamilyar na kamay na humawak sa braso niya. Lumingon siya at nakita niya si Sebastian. Damn, Amber! Bulong nito. Bakit? Ano yun? Tanong agad ng matanda. Mabilis niyang nilingon si Lola Imelda at pinagtapang ang sarili. Gusto sana kita makausap, Lola, na mag-isa. Amber! Bulong muli ni Sebastian sa kanya at humigpit pa ang hawak sa braso niya. Subalit hindi niya yun pinansin. Hindi man lang siya nag-abalang lumingon sa lalaki. Alam niya madadamay siya sa mga pakiusap nito, pero nagdesisyon na siya. Kakausapin niya si Lola Imelda. Ngayon, dahil alam niyang ito lang ang paraan para mabuhay siya na mapayapa sa susunod na 6 na buwan ng kanyang buhay sa tahanan ng mga Smith. Lalong kumunot ang noo ng matandang babae. Sandali pa nitong pinaglipat ang tingin sa kanilang dalawa ng apo nito. Maya-maya pa, iwanan niyo kami. Amber and I will talk. Anito, agad na tumalima ang nurse. Napabuntong hininga si Sebastian bago nito tuluyang binatawan ang braso niya. What is it, child? Anang matanda, nang sila na lang dalawa. Tinapik nito ang espasyo sa tabi nito. Come here. Dahan-dahan siya naglakad palapit sa matandang babae. Nag-iinsayo ng mga bagay na kailangan niyang sabihin rito. Alam niyang hindi masasabi rito ang buong katotohanan tungkol sa kanya at kay Sebastian. Pero at least, pwede niyang hilingin sa matanda na baguhin ang isip niya tungkol sa mga bagay na ibinibigay nito sa kanya. When she finally sat beside her, agad nitong inabot ang kamay niya. Nandito ka para kausapin ako tungkol sa desisyon ko, hindi ba? Anito, at malungkot ang mga mata. Kumurap siya, hindi sigurado kung ano ang sasabihin. Mananatili ang desisyon ko, Amber. Anito, at binitawan ang kamay niya bago tumanaw sa bintana. But Grandma, hindi ko deserve. Did you know I stayed here with Sebastian every summer when he was growing up? Pag-iiba nito sa usapan. Sinasama namin siya ng aking asawa sa pamamangka at pangingisda. At madalas din si Sebastian ang natutulog sa pagitan namin ng asawa ko. Kahit 8 gulang na to. Napupuno ng tawa niya ang 4 na sulok ng bahay na to. Isang bagay na hindi niya nagagawa kapag nasa mansyon kami. Gusto ni Sebastian dito. Dahil dito, hindi siya pipilitin ng kanyang ama na gawin ang mga bagay na hindi niya gusto. Nagbuga to ng hininga at sandaling natahimik. Richard had never been the same when Logan passed away. Naging mahigpit siya kay Sebastian. Sinusubukang gumawa ng isang perpektong anak mula sa kanya. Masyadong nagpakalunod si Fernan sa trabaho para makalimutan niyang trahedya na dumating sa aming pamilya. At habang ginagawa niya yun, nakalimutan nitong may anak pa siya na nangangailangan sa kanya. Si Divina ay hindi naiiba. Kahit na inaalagaan niya si Sebastian, when push comes to a shove, she will always have Fernand's back without question asked. Bumaling ito sa kanya. Nag-aalala ko sa apo ko, Amber. Sinong tutulong sa kanya kapag wala na ako? Agad na nangilid ang luha niya. Ramdam na ramdam niya ang hinanakit na matandang babae sa katotohanan sa oras na pumanaw ito. May iwang mag-isa si Sebastian. Muli, tumulo ang luha ng matanda at muling ginagap ang kamay niya. Kaya kunin mong ibinigay ko sa iyo, Iha. At ipangako mo sa akin. Ipangako mo sa akin na hindi mo pababayaan ang mahal kong apo. Kailangan ka niya. Grandma, tawag niya sa matanda. Please, Amber, please. Pakiusap nito. Sinubukan niyang lumunok dahil parang nawalan siya ng salita. Alam niya kung gaano kahirap ang buhay ni Sebastian sa paglaki. Kung paano nito dinadalang pasanin sa kanyang puso
tungkol sa pagpanaw ng kapatid nito at kung paano nito sinubukan na maging perpektong anak na inaasahan sa kanya ng mga magulang. Ngunit hindi niya alam kung gaano ito napabayaan, emotionally. At hindi na siya magtataka kung mas masahol pang naranasan ng lalaki sa mga magulang nito habang lumalaki ito. Alam na niya ngayon kung bakit gusto makita ni Lola Imelda na magpakasal si Sebastian bago ito pumanaw. Nais nito makasigurado na ang kanyang apo ay may makakasama kapag wala na ito. Isang bagay, alam niya ngayon, Sebastian's parents will never be. Huminga siya na malalim at sinubukang pakalmahin ang sarili. Grandma, hindi ko kailangan to o anuman. Parahan niyang inilapag sa tabi nito ang jewelry box. Amber. Alam niyang hindi siya dapat mangako sa isang naghihingalong matanda. Pero, I will stay, Grandma. I will stay with Sebastian. Forever. Sa kabilang banda, wala sa sariling nakatitig si Amber sa kisame ng kwarto nila ni Sebastian. Doon siya dumiretso matapos ang madamdaming pag-uusap nila ni Grandma Imelda. Akala niya, madarat na niya roon ng lalaki dahil wala ito sa may pinto paglabas niya ng kwarto ng lola nito. Pero maging sa kwarto nila, wala pa rin ito. Baka kung saan nagpunta, hindi niya alam. At kahit na alam niya siguro kung saan to nagpunta, hindi pa rin niya itong pupuntahan. Not when she looked like a mess. Sa totoo lang, ayaw niya makita siya ng ibang tao ng ganoon. Mukha kasi siyang nabugbog kaya siya nagmumukmok. Namumugto ang mga mata niya sa lahat ng pag-iyak simula pa kagabi. In fact, masakit na ang mga mata niya sa pag-iiyak. Pero ano magagawa niya kung ayaw paawat ng kanyang mga emosyon? Kaya heto siya ngayon, muling dinadama ang kanyang pag-iisa. Pagkatapos sa mga pangyayari kagabi at ngayon, she knew she needed that time alone. Again, napabuntong hininga si Amber. I will stay with Sebastian, forever. Umeko sa isip niya ang binitawan niyang pangako sa matanda. Agad siyang umira pagkatapos. Paano? Buruhat talaga siya? Ngayon lang naging malinaw ang isip niya at napagtanto niya kung gaano siya kapeste sa pangako niya sa isang taong naghihingalo. Siyempre, hindi niya matutupad ang pangakong iyon. Nasa contract marriage lang siya ni Sebastian. Kapag lumipas ng 6 na buwan, ay wala na siya sa buhay ng lalaki. Tapos kung makapangako siya, parang sure na sure siya. Hinila niya ang unan at mabilis yung itinakip sa mukha niya. Talagang peste siya. Kung ano-ano kanyang ipinapangako, alam naman niyang hindi matutupad. Paano pag pumanaw si Grandma Imelda? Tapos kapag hindi ko natupad ang pangako ko, multuhin kaya siya ng matanda? Impit siyang nanggigil sa ilalim ng unan at nagpapapadyak sa hangin. Naiinis na siya sa kanyang sarili. Paano? 3 araw pa lang niya yun ng pagpapanggap bilang asawa ni Sebastian. Pero palalim ng palalim ang mga kasinungalingan niya. At hindi siya kailanman naging sinungaling. Hindi siya pinalaki ng kanyang ina upang maging ganon. Pero hayun siya. Lunod na sa mga kasinungalingan na halos siya rin naman talaga ang may gawa. Baka pagkatapos ng 6 na buwan, tubuan na siya ng literal na sungay. Napataltak sa Amber ng di oras. Baka bumangon sa hukay ang mama niya kapag nalaman nito ang mga pinagagagawa niya sa kanyang buhay. Pero sa higit na kabutihan, naisip niya. She did what she did for the greater good. Ngumuso si Amber at inalis ang unan sa kanyang muka. Ngayon niya taga napagtanto kung gaano kahirap ang role niya at hindi niya alam kung hanggang kailan niya kayang umakto at magtiis. Mukhang hindi enough ang 20 million. Naisip niya bago umismid. Pwede kayang humingi pa ng dagdag? Mabilis niyang ipinilig ang kanyang muka, pinabaliwala ang naisip niya. Wala siya rito para sa mga benepisyo makukuha niya sa kasal na iyon. Sa katunayan, wala siyang nakukuha sa kasal na iyon, maliban sa pagbabalik kay Marie sa trabaho nito. At gayon din ang iba pang empleyado ng Gold Hotel na hindi makatarungan tinanggal ng ama ni Sebastian.
At sa ngayon, pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan niya sa nakalipas na 3 araw, matapos niya magpakasal, nakikita pa rin niyang sulit sa kanyang sakripisyo. Mabuti nang ako yung maghirap, kesa naman ng ibang mga tao na labas naman talaga sa issue nila ni Sebastian. Maya-maya pa, nakarinig sa Amber ng halakhak mula sa baklo ng bahay, the one facing the deck going to the lake. Napilitan siyang tumayo sa kama at sumilip sa bintana. Agad na nagsulubong ang mga kilay niya na makita niya sina Sebastian at Hana na naroon sa deck at nagtatawanan. Nakasuot ng puting Burberry sundress si Hana at ito ay mukhang malinis. Todong ngiti din ang magaling na lalaki. Parang ang saya-saya nilang nag-uusap. They look perfect together. Isang kakaiba at hindi pamilyar ng pakiramdam ang bumangon sa kanyang puso sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa dalawa. Iyon din ang naramdaman niya na makilala niya si Hana kahapon. Ito ay tulad ng inis, kawalan ng pag-asa, at ang pakiramdam ng pagiging kulang na halos lahat ipinagsama-sama na. Umiling siya bago umatras mula sa bintana at muling bumalik sa kama. Naroon pa rin ang mabigat na pakiramdam at hindi niya alam kung bakit. Muli niyang ipinilig ang kanyang muka at sinubukang iwaksi ang kakaibang pakiramdam at iniisip. Enough of other people. Kailangan niya mag-focus sa kanyang sarili ngayon. Hindi pa huli ang buong araw para sa sarili niya. Katulad ng mga karaniwang araw niya, ngumiti siya na mapait. Pakiramdam ko, ilang dekada nang nakalipas mula nung huli siyang magkaroon ng karaniwang araw niya. At ang malala roon, hindi niya alam kung babalik pa ba siya sa kanyang nakasanayang buhay pagkatapos ng kasal niya kay Sebastian. Tumayo na siya at muling kinalkal ang kanyang cellphone mula sa bag niya. Gusto niyang tawagan si Bianca. Kailangan malaman ng kaibigan niya na ayos lang siya. Besides, kailangan niya ng kakwentuhan kung buburuhin niya rin lang ang sarili sa kwartong iyon sa buong maghapon. Subalit hindi pa man niya nakukuhang kanyang cellphone, ay bumukas na ang pinto ng kwarto at iniluwa niyon si Sebastian. Kunot ang noo nito. Malayo-malayo sa Sebastian na nakita niya kanina habang kausap si Hana. With that, the awful feeling she felt earlier returned and it grew heavier. What did you say to Grandma? Tanong agad nito at lihim siyang napairap. Paano? Wala man lang tong hi o kaya hello. Hindi kagaya kaninang kausap nito si Hana na abot tenga ang ngiti nito. Wala. Tipid na sabi niya bago tuluyang kinuha ang kanyang cellphone. Lalong nagsulubong ang mga kilay na magaling na lalaki. Hindi taga-kumbinsido. Paano mo siya kinausap ng halos 30 minutong nanatili sa loob ng kwarto niya? Huminga si Amber ng malalim at sinusubukang pigilin ang kanyang emosyon. Ligtas ang sekreto natin. Wala akong sinabi sa kanya tungkol sa sekreto natin kung yun yung inaalala mo. Humakbang na siya patungo sa banyo. She wanted to stay away from him for same time. Gusto niyang i-compose ang kanyang sarili. Gusto niyang huminga dahil ang nakakakilabot na pakiramdam sa loob ng kanyang puso ay unti-unting nauuwi sa galit. Galit ay hindi niya mapigil kung kailan patuloy na naglalaro sa kanyang isipan. Ang eksenang huli niyang nakita kay Sebastian at ni Hana na masayang nag-uusap. Subalit, mabilis siyang pinigilan ni Sebastian. Hinagip nitong isang braso niya at pinihit paharap rito. Hindi pa tayo tapos mag-usap, Amber. May mga bagay pa tayong dapat pag-usapan. Anito sa kalmado, ngunit seryosong tinig. Pero mas lalo lang siyang nainis. Mabilis niyang ipiniksi ang braso niyang hawak nito. Bakit hindi na lang si Hana kausapin mo? Total mas masaya siyang kausap kesa sa akin. Dire-diretsong sabi niya. Ngumiwi si Amber pagkatapos. Anong sabi mo? Lalong nagsalubong ang mga kilay ni Sebastian. Baka sa mga mata nito ang pagkalito. Ano bang sinasabi mo? Nandito ako para kausapin ka, Amber. Bakit ko naman gustong kausapin si Hana
kung mas gusto kitang makausap. Nga naman, bakit nasali si Hana sa usapan? Silang dalawang nag-uusap na magaling na lalaking to. Ewan ko sa'yong peste ka? Alanganing sabi niya bago siya nagmadaling pumasok sa banyo at inilak iyon. Mabilis niyang tiningnan ang sarili sa salamin at kasing pula niya ang ketchup. Mukha siyang seloso na asawa na handang ihagis anumang oras. Nanlaki ang mga mata niya at bumilis ang tibok ng kanyang puso nang papasok na ang realisasyon. Nagsaselo siya kay Hana. Yun ang matinding emosyon na nararamdaman niya mula kahapon. Oh God! Ibig bang sabihin? OMG, hindi pwede yun. Imposible. Galit na umiling si Amber at nag-dial ng numero. Pagkaangat na pagkaangat pa lamang ng kabilang linya, ay dire-diretso niyang sinabi ang, Bianca, humanap ka ng albularyo. Confirm, may sapi ako.